Mga kababayan, marami pong nagtatanong kung back to zero daw po ba yung termino ng mga barangay officials kung may patutupad na itong term setting bill. Yan po ating ipaliliwanag. Alam po natin na ang bawat halal na barangay officials ay meron pong 3-year term. At syempre pagkatapos po ng 3 taong panungkulan, magkakaroon po ng re-election. Ngayon po, paano na ba ang mangyari kung maipatupad na itong panukalang batas na isinulong kamakailan sa 19th Congress sa pagpapalawig ng termino? Ang sabi nga doon ay year 2026. Nang simulan po natin kung halimbawa, hindi back to zero ulitin ko kung hindi po back to zero. Halimbawa ay nahalal ka na noong 2023. Tapos na ipatupad na itong batas na ito. So 2023, 24, 25, 26 plus 1 magiging 3 years. No? Pagkatapos noon, ibig sabihin meron ka ng isang termino. Halimbawa ulit ay ikaw ay na-re-elect. No, itong example na binibigay ko ay sa incumbent na naihahalal ulit. No? Tapos, ilalagay natin, sasabihin natin yung pinaka-maximum na pag-upo ninyo bilang isang incumbent kung kayo ay hindi mapapalitan. Okay, naka-first term ka na. So, meron ka ng 3 years. 2026, nagre-election. Nahalal ka ulit. 2030. No, plus 4. So, meron ka ng 7 years. Tapos, nahalal ka ulit. 2030 to 2034, another 4 years. So, ang total, bilang ikaw isang incumbent na palaging nare-re-elect, ang total ng iyong pagsisilbi sa barangay ay 11 years. Kung hindi po, back to zero. Okay, ito naman ang example natin. Kung halimbawa ay ikaw naman ay second term na. Pag second term ka na, siyempre nahalal ka noong 2018. Diba? 2018. 2019, 20, 21, 22, 23 kasi na-postpone po nang na-postpone yan No, ikaw pa rin ang incumbent. Halimbawa, ngayon, siyempre meron ka ng 5 years mula 2018 hanggang 2023. Ngayon, 2023 to 2026, nahalal ka pa rin. Meron ka ng 3 years ulit, so 8 years na. Tapos nahalal ka ulit ng 2026 to 2030, plus 4 years ulit. So, ang total ng iyong termino ay yung taon total ay 12 years kung ikaw ay nakapangalawang term na. Yung pangatlo natin halimbawa, halimbawa na nakapangatlong term ka na, pag pangatlong term ikaw ay nahalal na simula nung 2013. No, bago pa man maipatupad itong ratified bill na ipatutupad sa 2026, so kwentahin natin 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kasi yung sumunod sa 2013 ay 2018 BSKE. So may 5 years ka na. Tapos mula 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. So another 5 years. Pangalawang termino mo. So meron ka ng 10 taon kung ikaw ay re-elected. So, tapos mula 2023 to 26. No? 23, 24, 25, 26 plus 3. Kasi umiksi dito sa bandang huli mula 2023 na dapat ay 2022. So, ang total niyan, kung ikaw ay pangatlong term, so 13 years ang iyong inupuna kung ikaw ay palaging nare-re-elect. Yan po nga binigay natin nga halimbawa ay kung hindi back to zero. Na gets po ninyo. Paano naman kung back to zero? Halimbawa back to zero na ipatupad na itong ratified bill na ito. Okay, paano nga kung back to zero? Simple lang naman In-explain natin kanina, abay yung suma total ng inyong termino plus 12 lahat yan. Magiging plus 12 kung back to zero. Ang lawig-lawig na ng taon, napakaraming taon nyo nang nag-serve. Kung re-elected po kayo, halimbawa yung naka-first term ka, bali ang total ng iyong
panunungkulan, no, ay magiging 15 years. Yung naka-second term, ang total ay 17 years at yung nakatatlong term ay magiging 25 years kung back to zero. Ayan po, so kung hindi na kayo mare-re-elect sa darating na November 2, 2026, siyempre, wala na po kayong aasahang 12 years maximum na tatlong terms. Kasi 4 years every terms, tatlong termino, 4, 8, 12. Kung hindi na kayo mare-re-elect, wala na po yun. Kung mare-re-elect kayo, incumbent at tuloy-tuloy pa rin, maganda ang serbisyo ninyo. Diba? 12 years ang madadagdag sa inyo. So, ayan po ang ating content ngayon. Please, pakikorek ako kung mali yung aking kwentada. No? Ayan. Mag-comment kayo dito. And sa mga bago, share ang video natin palagi and subscribe. Asahan ko po ulit ang inyong mga opinion dito at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay wala pa din pong resulta. At sabi nga, meron nga senador na nanawagan na ang sabi ay, sabi niya sa balita ay pirmahan na. Kasi tumatagal na ilang araw na lang ba ang lilipas at after 30 days nga, uulitin na naman natin, ay magiging ganap na pong batas. Itong panukalang batas na ito sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay official kasama ang SK official. Sa SK official, isang term lang po yun, isang 4 years lang yun. Ayan, para malinaw lang po tayo. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.